Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, binantaan ng mga DDS ha. Matindi talaga itong mga Duterte diehard supporters na to. Yung grupo ng mga pro-Duterte sa Cebu, ang tawag nila sa grupo nila, nagbuo sila ng alliance nila, yung Cebu Alliance for Duterte. Kumbaga, ang leader nila, yung isang nagngangalang Jun Abenis daw siya. Nagpakilala siya daw ang leader ng mga pro-Duterte sa Cebu. Kaya, actually, napanood ko yung grupo na yan nung nilaunch yan. Pumunta pa doon si Guanzon. Doon siya nag-anunsyo na siya daw ay tatakbong senador. Yan. Sa ano na yan, Cebu Alliance for Duterte. Kasi siyempre pinagmamalaki ng mga pro Duterte na baluarte nila daw ang Cebu. Ang sabi nila. Ang sabi nila, baluarte nila. Ngayon, itong grupo ng mga pro Duterte sa Cebu, nagbabanta sila sa mga kongresista galing sa Cebu Province. Alam naman natin ang Cebu Province, malaking probinsya yan. At ang mga syudad dyan ay siyempre may kanya-kanyang kongresista rin. Kaya maraming kongresista para lang sa probinsya at mga syudad ng Cebu. Kaya itong grupo ng mga pro-Duterte, nag-press con sila, nagbanta sila. Any Cebuano lawmaker who signs this impeachment signs their own political death warrant. Wow! Ang yabang nitong mga pro-Duterte na na mga grupo sa Cebu. Kumbaga binabantaan nila, tinatakot nila ang mga kongresista ng Cebu, yung mga siyudad sa Cebu at yung mga distrito sa Cebu Province na kapag bumuto kayo sa impeachment ni Sara, alam naman natin darating yan sa plenary, magbubutuhan doon. So, ginagapang nila kumbaga, gumagawa sila ng paraan para hindi makuha yung 106 na boto. Kasi 106, yan yung 1/3 ng mga kongresista. Pag nakuha yung 106, impeach na si Sara. Dadalhin na sa Senado, magsisimula na ang trial. So yan mga kabunyog, ang ginagawa nitong mga pro-Duterte sa Cebu, nag-press con sila, ang banta nila, kapag sino man daw na kongresista ng Cebu, Cebu City, tapos yung mga distrito ng Cebu, ano yan? Anuhan daw nila, ikakampanya daw nilang wag nang butuhan sa 2028. Yan yung ibig sabihin nila ng kapag sumama ka, bumuto ka sa impeachment ni Sara, kung mambabatas ka ng Cebu City, Cebu Province, ikakampanya ka nitong mga pro-Duterte daw, yung grupo daw nila, tibo daw silang mga ngampanya para hindi nabutuhan. Dahil bumuto kayo sa pag-impeach kay Sara. Kaya bilang ganti sa inyo, hindi na daw, ikakampanya daw nila sa lahat ng sulok ng Cebu, na hindi na ang butuhan ang mga ito. Kung tinatakot nila yung mga Cebuanong mambabatas na wag silang boboto sa impeachment ni Sara. Or else, o kaya, matatalo na sila sa 2028. Yun ang banta nitong mga pro-Duterte. Kala mo naman dito sa mga pro-Duterte, sila? Napakalakas nila na parang sila na yung magdidikta sa mga mananalong kongresista. Sa totoo lang, pagdating sa mga probinsya, kahit pa ang mga tao pro-Duterte, kahit pa may mga pro-Duterte, pagdating sa kongresista, hindi sila masyado dyan. Example ko, Surigao. Yung Surigao City, Surigao del Norte, ang kongresista dyan, ang governor dyan, Barbers. Mindanao yan. Bakit nanalo pa rin si Barbers? Identified si Barbers kay Romualdez at sa Marcos. Bakit nanalo pa rin ang Barbers doon?
kumbaga pagdating sa mga kongresista sa lokal, hindi bumuboto ang tao diyan, "Ay, wag natin 'tong botohang kongresistang ito dahil pro Duterte ay anti-Duterte ito." Walang pakialam yang mga botante diyan sa lokal. Hindi sila bumuboto sa congressman, hindi nila basehan diyan kung pro Duterte o anti-Duterte 'yan. Ah, ah, ibang usapan yung mayor, yung gobernador at saka congressman. Kasi yung congressman at saka mga governor, mayor, yan yung nagbibigay ng mga ayuda, yan yung nagbibigay ng mga scholarship, medical assistance sa mga tao. Oh, kung ikaw ang congressman, marami kang naibigay na mga ayuda sa tao, scholarship, kung ano-anong mga tulong sa tao, kahit ka pa anti-Duterte ka kasi administrasyon ka sa Marcos, ibubuto ka pa rin. Kaya sa totoo lang, yung mga kongresista ng yung mga kongresista ng Cebu, pro Marcos yan, pro Romualdez. Oh, pero nanalo pa rin sila kahit sabihin pang malakas daw ang Duterte sa Cebu, nanalo pa rin yan. Kasi pa ang kongresista, hindi nila problema kung anti-Duterte hindi yan. Wala ang mga botante sa probinsya pagdating sa congressman, hindi naman ang batayan nila sa pagboto ng congressman. Hindi namin 'to ibobotong congressman namin na 'to kasi kontra ito kay Sara Duterte. Hindi ganoon. Ang pagdating sa probinsya, ang pagboto ng mga ang pagboto ng mga botante sa kongresista, hindi hindi ang basehan nila, wag natin 'tong iboboto kasi pro anti-Duterte ito. Di gano'n. Kaya itong mga itong mga pro Duterte, ang yabang naman akala mo sila yung binabantaan nila yung mga kongresista, matatalo kayo, 'pag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, nagkakaisa kaming mga pro Duterte, ikakampanya namin 'wag kayong botohan. Hindi yun. Hindi ganyan 'yan. Oh. Kasi kung ganyan din lang, ay 'di ba, napakaraming kongresista, 260 yun na kongresista na bumoto sa impeachment ni Sara noong 2025. O bakit nanalo pa rin ang karamihan doon? Bakit nanalo pa rin? Kahit sa Mindanao, yung mga pro Duterte ay yung mga anti-Duterte na mga kongresista nanalo pa rin. Bakit? Ay kasi nga pagdating sa kongresista, bumoboto ang mga botante diyan sa congressman, representative. Hindi nila diyan tinitingnan kung anti-Duterte ito o pro-Duterte ito. Ang tinitingnan nila diyan, si congressman may project yan sa lugar namin. Si congressman naging scholar niyan yung anak ko. Si congressman tumulong yan sa akin nung na-hospital ang pamilya ko. Noon wala silang pakialam kung pro-Duterte yan o anti-Duterte yung congressman nila. Kasi kung totoo yung sinasabi nitong mga pro Duterte, ay di dapat yung 260 plus na kongresista na pumirma noon sa impeachment ni Sara, natalo na. Di dapat kontrolado na ngayon ng mga pro Duterte ang Kamara. Di ba? Kaya ewan ko dito, mayabang naman tong mga DDS na ito ng Cebu. Kala mo naman, dahil sa banta nila na yan, susunod na sa kanila ang mga kongresista. Sigurado na yan, lulusot sa Kamara ang impeachment ni Sara. Kahit anong gawin pa nila. Yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.